welcome on board Adonis Pira. Hi, Adonis! Hi, magandang hapon sa iyo, Papa Awel. Nainggit ako dun sa bati kanina ni Jewel, no? So babati rin ako sa mga taga Ilocos. Naimbag na malim kanyayo apo dita sa Ildefonso ken Kabugao, Ilocos Sur. Wow, bongga! Gusto ko yon. I'm sure na proud ang mga Ilocano sa buong mundo. Raise the flag, mga Ilocano. Ganyan. At dahil dyan, ipapantay din kita kay kay Jewel. Maglilengwa de biyahe ka rin. Isipin mo na ang sasabihin mo na sa Ilocano. Manong! Okay, yawa. Mayat yata. I Mayat yata. want. Alright. I want. Ay, so, ang ganda ng entry mo na yon, Daddy Adonis. Ano muna yung nickname mo? Kasi iba na iisip ko pag Adonis eh. Pwede niyo po akong tawagin Don. Don. Ay, ang Ayan. yaman. Yayamanin. Ayan. Tapos ang apelyido ko Pira. So Don na, Pira pa, di ba? Ay, So Bong! ang yaman ko na. Ang galing! May pa-entry siya. Ang yaman na. Don na, Pira pa. Daddy Don, Yes. ako, ang cute mo po. Nakakatuwa ka. Sana ganyan lahat mga guests, no? Pinapasaya natin ng ating show. Daddy Don, Pira, sa yaman mong yan, ano yung masasuggest mo? Kasi kanina napag-usapan na yung mga tips, mga ganyan, ano yung mga pinupuntahan, ganun-ganun, no? Ano yung masasuggest mo pala para mas maging ready yung mga bikers, lalo na yung mga jumojoin, yung mga nagko-compete, tsaka yung mga pangmalayuan, pumo 40 kilometers, pumi 50 kilometers. Anong mapapayo mo sa kanilang tamang kainin? Well, ang preparation sa long ride, Papa Awel, ay hindi lang sa mismong araw ng ride. Week Very good. preparation yan. Kung hindi nga lang 1 week, 3 weeks. Kasi dapat yan, inaaral mo na yung nutrition mo. Kung mag-ride ka ng 100 kilometers, parang dapat kaya mo na mag-30, kaya mo na mag-50, tapos inaayos mo na yung pagkain mo. Like for example, kung sanay ka na hindi nagbe-breakfast, baka this time, kailangan mo mag-breakfast. Kasi kailangan mo ng nutrition, kailangan mo mapalitan yung mga lost fluids, nutrition, saka yung mga kailangan ng katawan natin. So, pag nagra-ride ka ng bike, very important na balanced meal, nasa oras yung kain. Wag yung parang tinotorture mo yung sarili mo na parang, kailangan kong makauna, kailangan kong maganda yung oras ko. Pero pagdating sa dulo, pwede kang mamulikat, pwedeng mabitin yung energy mo. So proper hydration, proper nutrition is the key pag ikaw'y nagbabike talaga. And not only on the day itself. It's a long preparation. Yeah. Ang galing ng entry mo doon. Hanga ako sa'yo, saludo, Daddy Don. Kasi tama Thank you. yung sinabi mo na kung kailan ka magbabike, doon ka palang magpe-prepare. Hindi, no? Kailangan iporma mo yung katawan mo, ihanda mo yung katawan mo, Yes. pati diet. Ang galing, lalo dito sa tubig, no? Kasi marami kang itatanggaling tubig, ibabawas. You will perspire and sweat a lot, di ba, when you bike. Kaya dapat hindi lang din sa araw na yun. Tsaka parang bibigat. Masanay mo na yung katawan mo na marami kang tubig sa katawan. No po? Yes, increment din yan. Hanggang maka 70 kilometers ka, tapos 100 na. Oh. Tapos, ang very important, bukod sa tubig, is yung, hindi ako magbabanggit ng brand, pero yung Yes. mga drink na merong May kulay. tinatawag nyo ng electrolytes. Electrolytes. Yung electrolytes kasi, hindi mo dapat siya iniinom ng isang biglaan. Marami Tama. sa atin, uhaw. Parang Oo. isang bote, bibiglain mo, hindi na-absorb ng katawan yon, iihi mo lang yon. Ang pinakamaganda, if meron kang electrolytes, yung mga may kulay, no sugar, ganyan, kiniinom mo siya paunti-unti Sip throughout your lang. ride. Para Sip-sip paunti-unti na-absorb yan ng katawan mo. Oo, Yeah. tama. Tagay-tagay lang, kumbaga, ganon. Tagay-tagay lang. So, kung sanay ka makipag-inuman, tagay-tagayin mo rin yung One Hand Online Camp. Tama naman yan. Pero may magandang entry sa'yo. Bukod sa napakasustansya ng katawan na ibinibigay na sinabi mo, napakasustansya din ng mga sinasabi mo. Ang ganda ng mga payo mo at paalala kagad, di ba? Ikaw ba, syempre babalikan ko pa rin, bakit ba nakahiligan mo ang pagbabike? Or talaga bang napilitan ka lang, naaya ka lang, alam mo yun? O minsan baka ang kwento niyan, hindi nililigawan ko kasi yung misis ko sana. Di ba mga ganung kwento? Hindi ko alam. Oo. maganda ang kwento ko, Papa Sige, Awel. go, Very go, inspiring. go. Kasi, Ayan. prior to the pandemic, lahat na yata ng sakit meron ako. Diabetic ako, hypertensive, overweight, obese.
Meron pa akong sciatic nerve damage, asthmatic pa ako. So parang nung nagka-pandemic, parang nagkaroon ako ng time, parang nag-ride ako, bumili ako ng bike. Prior to that, nagbabike na ako. Pero doon ako nag-decide na sabi ko, why don't I spend this extra time parang to make myself healthy? Kasi running tayo sa COVID. Oo. Pag nadapuan ka at meron ka ng mga pre-existing na mga condition, madali kang mategi, di ba? Mhm. So parang pinalakas ko yung katawan ko, and one way na magawa ko yun is biking. So nung 2020, parang nagbalik-bike ako, and then kinaadikan ko na siya. So I'm very proud to say na parang may ibaba ko lahat yan, cholesterol level ko. Very good. I rarely use my parang Ventolin Nebulizer. spray. Oo. Ganyan. Very, very rare na akong asthmahin. Tapos yung blood sugar ko, na-control ko din siya. Kasi I bike commute every day to work nung nagbalik na kami sa work. Very So, good. Binawasan ko pa yung carbon footprint ko, no? So parang imbis na magkotse ka, magmotor Tama. ka, use my bike. Which is around mga 15 kilometers away lang naman yung office ko from our house. Ang galing. Mas maraming na-encourage sa kwento mo na magbabike na dahil yung health benefits, hindi lang hobby ito, di ba? At hindi pa lang nakakatulong sa It's also for the kalikasan. environment. Yeah, it's also Correct. for the environment. Isipin mo, Correct. lahat tayo hirap na hirap mag-commute, no? Siksikan tayo. Tapos, ang hirap magantay. Tapos, ang dami-dami ng kotse sa kalye. Kung makabawas ka isipin mo kung makabawas ka ng sasakyan sa kalye, that's an achievement already. Totoo. So, nakakatulong ako dyan sa mga may init ang ulo na nagda-drive na napakarami nila sa kalye. Ako nakabike, so parang hindi na ako dumadagdag sa siksikan sa inyo. Very Pero, nice. di ba? Saludo ko sa sinabi mo. Ang daming makakatulong yan sa mga entry na sinabi mo. Pero eto, excited kami din. Bukod dun sa health benefits na sinasabi mo, ikaw ang daddy kasama ang Junaki, si Bagets. Paano mo na-encourage ang iyong anak? Naumpisan niyo po ba yan? Kasi yun yung gusto kong malaman. Ako kasi nagsimula sa pagbabike, may 2 gulong sa likod. Doon mo ba siya sinamahan? Or yung angkas, uso pa ba ngayon yung dalawahan kayo? Hindi na uso ang angkas. Okay. Dapat may sarili siya. Ganito yan. Nung pandemic, nung bumili ako ng bisikleta ko, yung 2 anak ko, binilang ko rin ng bisikleta. Wow. Ngayon, yung lalaking anak ko was mga 7, 8 years old during that time. Meron pa siyang balancer. Okay. Diba? O yan Pero, balancer. Araw-araw kami nagbabike sa loob lang ng subdivision. Tapos hanggang sa, nung nakita kong he's confident enough, tinanggal ko yung balancer, tinuruan ko na siya. So by parang last day ng 2020, natuto siya magbike. So noong January 1, 2021, biker na siya. Diba? Okay. Wow! Nakaka-excite naman, nakaka-inspire yan kasi may bonding din kayo eh. Kasi eto ma-share ko lang total sa atin lang, pareho tayong daddy. Yung ibang mga daddies, Yes. ang mga anak nirereklamo, yung walang time yung daddy nila sa anak nila kasi busy sa trabaho, busy sa ganyan, di ba? Yung bonding, wala. Kaya ako pag nag-tutor ako ng anak ko dati, sinasamahan ko na ng laro. Fluke. Travel. Parang magandang advice yan din sa mga daddies, maging healthier na, ma-encourage pa ang mga bagets na mag-bike din. Please, expound mo nga yun, mas ma-encourage. Yes. Please encourage our fellow daddies and mga mommies din na, magandang bonding ito sa mga kiddos. Well, it can start anywhere, no? Hindi lang sa pagbibisikleta, no? Kasi like in the pandemic, naglalakad kayo, 1 hour together as family, encourage mo muna sila sa walking. The most important thing, if you want to encourage someone young na gawin yung mga, lalo na yan, physical exercise, ganyan, tatanggalin mo sila sa gadget nila, is don't make it traumatic. Make it enjoyable. Ang ibig sabihin nun, wag to the point na sasakit yung katawan nila na ayaw na nila gawin bukas. Parang try to control na parang nag-enjoy sila, oops, tama na muna, onti-onti, increment, hanggang sa parang nakakasanayan ng katawan nila. So kahit anong sports pa yan, table tennis, basketball, everything, wag darating dun sa parang kasusuklaman nila kasi masakit sa katawan. Very So, nice. nag-start kami, umiikot lang kami sa subdivision, that's less than 5 kilometers, nakakapag-banding na kami. And then nung lumalakas na yung loob ko na parang kaya na nung katawan niya, nagpupunta na kami ng Marikina, bayan-bayanan. Wow. That's parang mga 10 kilometers away.
Wow. Syempre, kailangan ng super guidance, lalo na pagbata. No? Totoo. Nasa likod ka, tapos lahat ng instructions sinasabi mo. Hanggang sa, nung 12th birthday niya, Papa Awel, Okay. nagkaroon ng event sa Quezon City. Uy. Sabi ko sa sarili ko, sasali ko na to kasi may guidance ko naman at may Wow. marshals naman. Kaya Yes. yung mga event, okay yan kasi may marshals, hindi yung kayo-kayo lang. May nagbabantay ng traffic. So, Wow. 12th birthday ng anak ko no October 27, sinama ko siya sa parang historical bike event ng QC kung saan binalikan namin yung mga historical places sa QC. Mm-mm. So parang siya yung kaisa-isang bata doon na 12 years old na parang tontuwa yung mga organizers sa kanya na parang, uy, kaya mo. Parang ganyan. Diba? Hanggang sa Kinikilig ito nga, ako. yung di ba parang, Oo. tapos hindi lang ako, pag nakakita sila ng bata na nagbabike, hindi lang ikaw mag-aalaga sa kanya. Oo. Yung ibang biker na nakakita sa kanya, they Give protect way. your kid. Kasi Oo. parang nakikita nila, may bata may Oo. bata, may Give tatawid, way. may tatawid, ganyan. So, Oh. nakakatuwa yung biking community kasi they really support other bikers, lalo na pag nakikita nila may chikiting. Yes. Parang very positive talaga. And I really like what the Quezon City government is doing kasi parang lagi nilang, parang ini-encourage nila. Sila yung pinakamaraming bike lanes pala sa buong Pilipinas. Quezon City, they're trying to change the culture. So parang ako din, I'm gonna support them. And bata pa lang yung mga anak ko, I want them to parang to get to parang have a feel na parang, yes, biking, iwasan natin ang parang masyadong maraming sasakyan and pollution sa kalsada, and nakakapag-ehersisyo ka pa. So naka-embed na yun sa utak ng mga kids, bata pa lang. And di ba, paglaki nila, they might choose to parang, Dad, kesa magkotse ako, magandang bike na lang papunta sa school, di ba? Wow, oo, Hindi, okay. nakakatuwa. Naku, a better world for all of us. Thank you sa lungsod Exactly. ng Quezon, dito sa Quezon City. Mabuhay po tayo. O ayan, sige, entry ko dyan. Let's encourage everyone talaga to use bike, no? Let's make this a car-free Quezon City. Make it a bike city. O, di ba? Yun yun. Tama. O may slogan na tayo, Mayor. Ganun. Ituloy na natin yan. Nakakatuwa. Sana more people will use bicycles, no? Para Exactly. may encourage yung iba. Uy, pwede pala. Uy, pwede pala. Uy, pwede pala. Hanggang marami na tayo. Di Kasi, ba? Papa Awel, if you can see yung mga eskwelahan natin, bakit traffic? Mm-mm. Parang 1:1 Bawat isang estudyante, isang kotse, lalo na Nakapila. dyan sa mga university. Oo. Isipin mo, yung mga bahay nila minsan, less than 5 kilometers away from their school. Diba? Ikokotse pa. Bakit pa sila magkokotse? Hatid driver, ganyan. Or Mm-mm. isipin mo kung safer roads, meron tayong safer roads, Mm-mm. safety regulations, every students can bike. Diba? They are Very all nice. healthier, walang pollution, tapos Correct. less stress sa lahat ng mamamayan sa Pilipinas. Very nice. Nako, dahil dyan, ipapasok ko na ang aking pa-challenge sa iyo. Itayo ang bandila ng mga panggalatok ng mga Ilocano. Ilocano. Ganyan, Ilocano, ng mga Ilocano. Kaya yung lengua de viaje, ha? Teleradyo, mag-lengua de viaje si Daddy Don. Na, encourage mo lang, parang, sige, paano ba nasabihin? Simulan na natin gamitin ang mga bisikleta natin. Ganon. In Ilocano? In Ilocano, tara na, biyahe tayo, magbisikleta. Ganyan. Wait lang dun sa use it, ha? Kaya andito po muli ang Lengua de Viaje. Mga lingwaheng hindi maintindihan, mga terminolohiyang nalalabuan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Daddy Don Pira, use it! Amin dita, lakay, bakit, ubing, amin kayo. Agbike tayo aminin para sa kinabukasan ng ating bayan. Intayon, agbisikleta tayo aminin. Yay! Entayon! Bisikleta na tayo! Manong, ading, di ba? Mga lahat na, maubing, ganyan-ganyan. Thank you very much, Daddy Thank you, Don. Papa. Ang ganda ng entry mo. Sana marami ka pang ma-encourage. Simulan mo na yung iyong advocacy. Tsaka mga kiddo, mag-direct message pa sa'yo. Please promote, Daddy Don. Yes, everyone, Bike Pira at Bike Pira. Sa TikTok, sa IG, sa Facebook,
Meron lahat yan. So follow me, Bike Pira. Pira. Yay! Thank you very much, Daddy Don. Supportahan po natin ang Bike Pira. At please, pag pinost mo po ito, i-tag mo po ang teleradyo serbisyo kasi Of road course. to 1 million I'm very honored to subscribers be na here with the tayo. other bikers. Hello po sa inyo lahat. Thank you po. Magandang Yes, hapon. thank you very much. Mabuhay ka, Bike Pira! Daddy Don! God bless po! Yuhu! Maraming salamat po sa inyong lahat.